And for us here, gandang umaga. So if you have your Bibles, although meron tayong mga slides, we encourage everyone to open their physical Bibles or yung mga Bible apps natin dyan. It's good to check other translations ng Bible natin. This series of preachings from the book of Romans, and this morning is going to be something na napakahirap po talaga. Ito ang mga verses na mahirap i-explain. It's kung ang desire natin ay maging malinaw sa isipan ng mga tao ang scriptures na ito. Ito po ay naging struggle ng lahat ng karamihan ng mga preachers. Talagang mabigat po kasi itong mga verses na ito. Nagkakaroon tayo ng iba-ibang view about who God is, paano siya gumagalaw, paano siya nag-extend ng kanyang mercy, ng kanyang judgment. So a desire this morning is for us to understand na may mga talagang scriptures na hindi naman sila nagkaka-contradict, pero minsan it's hard to understand. Pero ang desire kasi natin is because of our limited yung capacity ng brain natin na maintindihan talaga lahat ng pinapagawa ng Diyos, lahat ng sinasabi niya, it's impossible for us to happen at this lifetime. Now, probably pagkaharap na natin ng Diyos, things will be more glorious, more clear to us. So my desire this morning is not for you to outrightly accept this, but for you to dwell on this. I know it's not going to stop from this place. Kailangan talaga basahin nyo ng basahin eh. At huwag kayo kagad magkaroon ng conclusion na ganun pala ang Diyos. My goal is this morning is to only talk about with the scriptures. Wala po akong ibabanggitin ng ibang authority, pero yun talaga ang sinabi. So I will present that to you. And I know you've already read this before. And we're gonna read this one more time. So I'm just gonna say, sa ating po, mga Kristiyano, and even non-Christians, marami po kasi sa ating, we ask God, we question God over a lot of things. Kamukha ng mga injustices, mga sins, mga unfairness dito sa mundong ito. Talaga naman unfair. Maraming unfair in the eyes of men because of men. Because of the wrongdoings ng mga tao, marami talagang unfairness. Now, yung view natin about unfairness, unfair, hindi patas, hindi para sa lahat, kung gano'n na ano natin sa mga tao, dapat hindi natin ina-apply din sa Diyos yun. Hindi natin sabihin, we cannot blame God, we cannot say, God, you're unfair, hindi ka patas, bakit siya ay hindi recipient ng iyong love, ng iyong mercy, ng iyong grace? Bakit marami tayong nakikita na yung mga mabubuting tao sumusunod sa Diyos, mga Kristiyano, nagkakasakit, nagkaka-cancer, marami namatay na. We question, bakit? Bakit siya ang kinuha? Bakit hindi yung mga masasama? Bakit hindi yung mga nagkakasala? Those are the questions na talaga namang tumatakbo sa isipan natin. Kasi nga nakikita natin ito. Bakit siya may blessing? Bakit ito walang blessing? Bakit yung ginamit ng Diyos? Bakit ito hindi ginamit ng Diyos? Those were questions after questions na wala tayong sagot. Hindi natin ma-explain. All we can tell people is to trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi ganyan ang tinalaga ng Diyos. So this morning, it will have question din sa isipan nyo. Pero my goal this morning is not to answer all those things, but to help you understand your position, your view about God. And I would like you to focus on the scriptures na mahirap. Ang una nating laging sinasabi, even in our prayers, sometimes we're tempted, Lord, why did you let this happen? Why did you not give those things to that man or to me? Lord, I've been praying for this. I believe I deserve this, but I still have not received what I have been praying for. So makikita natin, kaya ang mga tao noon, even believers, Christians, they are saying, is God unfair? Unfair ba ang Diyos? Kaya nga ang sabi doon sa Romans na verse 14, are we saying then that God was unfair?
Ang sabi ka, ito ang malinaw na sinasabi ni Pablo. Sinabi niya kagad, sinalungat niya kagad. Of course not. Siguro kung mabibigyan pa lang natin ito ng tono, yung tamang tono, pero matinding sinabi niya, hindi maaaring unfair ang Diyos. Kasi maraming nadinig siya, marami siyang naobserbahan. God is unfair. Hindi lahat sinisave niya, hindi lahat ini-elect niya, hindi lahat ay dadalhin niya sa eternal life. Bibigyan niya ng eternal life. So ngayon, ang sinabi niya kagad, of course not. Okay, tulungan natin ang ating sarili sa pagbabasa ng scripture at ikakatasin natin to ang katotohanan dito. Bakit nag-umpisang yung kaisipan ng mga taong yan? Kasi nga dun sa verse 15, may sinabi ang Diyos kay Moses. This is Moses. This is in Genesis. Ang sabi niya, I will show mercy to anyone I choose. I will show compassion to anyone I choose. This is challenging. I'm telling you, ako na-challenge, ako nag-isip, hinanap, pinagdasal, talagang hiningi ko ang dahilan bakit kailangan ng Diyos ay meron siyang kaaawaan at meron siyang hindi kaaawaan. Pinaliwanag din yan kay Moses. Dineclare niya yan. Kasi kino-question siya ni Moses, why God are you not doing this? Why you should not do this? Pero sinabi na lang simply, God's explanation to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. Makikita po natin, tignan niyo po, ang Diyos ang nagtatalaga sa mga tao kung sino ang kanyang kaaawaan at sino ang kanyang bibigyan ng compassion. Now, dapat po nating malaman, wala namang nagsasabi sa Biblia kahit sa liksikin natin na ang Diyos ay hindi merciful. Ang daming ang sinasabi, ang daming verses after verses, God is a merciful God. God is a compassionate God. So if the scripture says God is a compassionate God, God is a merciful God, then He is merciful and compassionate to all. To all. Pero dito, may sinasabi, merong hindi magiging recipient ng mercy, merong hindi marirecipient ng compassion. Ngayon, ang Diyos ang nagdi-decide. Siya ang nagdi-decide kung sino. Ngayon, intindihin natin, paano nangyari yon? Ngayon, yung verse 16, ang sabi po, ang linaw-linaw. Makikita nyo po, kahit chicken nyo, ang ibang translation, yun din ang sinasabi, it is God who decides. Ang Diyos ang nagdi-decide to show mercy. We can neither choose it nor work it. Ang ibig sabihin po noon, ang decision ay nasa Diyos lang. Walang taong magtatrabaho para makareceive ng mercy, makareceive ng ganon, na para siya ay masinabing karapat-dapat siya. Kasi marami siyang ginawa, kaya karapat-dapat siyang makatanggap ng mercy. Or, nagtrabaho siya ng maigi, nag-serve sa Panginoon, kaya siya ay nakatanggap ng mercy. Ang sabi dito po, neither, hindi. Ang sinabi po, neither. Hindi sila nakatanggap ng mercy dahil pinili nila or nagtrabaho sila para doon or meron silang mga ginawa. No one worked, no one did anything to receive mercy. So makikita niyo po, ang Diyos talaga ang nagdi-decide. Ngayon, ang sasabihin ngayon natin, karamihan kasi nagkakaroon ng question, so bakit hindi lahat? Bakit hindi lahat ay nabigyan ng mercy? Okay? So, ang dapat po natin ma-establish muna bago natin ituloy, sabi po ng Bible, ang tao ay responsible sa kanyang decisions. Hindi po inalis ng Biblia, walang scripture kayo mababasa na sinasabing ang tao ay baliwala ang desisyon gagawin nila. Maski anong desisyon nila, wala namang epekto yan sa eternity nila. Hindi po sinabi ng scripture. Scripture after scripture na sinasabi, at marami pa mga verses na sinasabi, ang lahat ng tao ay responsable sa magiging desisyon nila. So, kung nag-decide kayo na si Jesus Christ is your Lord and Savior, then it's a beautiful decision, and that is
will cause you to, ang pangako ng Biblia, kung ang si Kristo ang iyong Savior, then you will go spend eternity in heaven. Okay? Wala rin sinasabi ng Biblia na merong napunta sa impyerno na hindi sila karapat-dapat. Wala pong sinabi yun. Wala kayong mababasa ang scripture. Now, I'm not able to present all the scriptures kasi maubusan tayo ng oras. I'm just telling you, even if you research that with all your might, wala pong napunta sa impyerno dahil itinulak na lang sila doon. O talagang pinadala na lang sila doon. Lahat po nang nasa impyerno, according to the scripture, after scripture, it's because of their decision. It's because they've rejected Jesus Christ. Kaya ito po ang dalawang katotohanan. Nagdi-decide ang Diyos. Sino ang bibigyan ng mercy? Sino ang bibigyan niya ng compassion? Ang lahat naman ng napunta sa impyerno na hindi nakatanggap ng mercy, it's because of their decision, because of their fault. Ang hirap pa rin, no? So there are two truths na hindi sila magtugma, pero parehong totoo. Hindi natin pwedeng sabihin na napunta sa impyerno yung tao yung, gusto naman niyang tanggapin si Jesus Christ gusto naman niya maging Christian. No one is in hell now, and nung nabubuhay sila, they wanted to be Christian, or they wanted Jesus Christ to be their Savior. None of those things po. Walang in-establish ang Scripture, walang sinabi ang Scripture na ganon. So meron pong dalawang katotohanan na alam natin. Ang Diyos ay compassionate, at siya ay nagde-decide who will receive mercy, and the people are going to hell because of their decisions. So yun po ang talagang dalawang katotohanan na hindi natin masasagot, hindi natin magkakaroon ng katugunan. Paano magtutugma o paano natin pagtutugmain yun. So, ang dapat natin ilagay natin sa puso natin ay tama ang desisyon ng tao. Merong yung real decision sa tao. Hindi yung nag-decide lang siya pero ino-override ng Diyos. Hindi po. Kaya ito ang kalaliman nito Ang Diyos ang nagbibigay, nag-i-elect ng tao kung sino ang magiging recipient, kung sino ang lalapit sa Kanya. The Scripture says, it's God the Father who draws people to Jesus. Ang lahat naman ng tumanggap kay Jesus ay because of the grace and the mercy of God. Because God is now lumilinaw na sila ay inakay ng Diyos. Ngayon, yung mga nanatiling unsaved at namatay na hindi naging Kristiyano, hindi naniwala kay Jesus, hindi pwedeng masasabing gusto nilang lumapit kay Jesus pero pinigilan sila ng Diyos. Gusto nilang maging Kristiyano, wala pong nangyaring ganon. Ang lahat po ng nasa impyerno, they deserve to be there. Because of their decision. So makikita niyo po ang kahirapan talaga. Dalawang katotohanan, ang hirap nating i-reconcile talaga. Napakarami na pong nag-aral niya, marami na pong they tried na ganito kasi yan, ganito yun. Hindi, paniwalaan na natin. Dalawang katotohanan na we need to understand, kahit hindi natin maintindihan ngayon, hindi makapasok sa isipan natin, hindi natin pwedeng i-blame ang Diyos sa mga taong lost, sa mga taong unsaved. Ang mga taong saved, ang mga taong nakareceive ng mercy ng Panginoon, magpasalamat dapat sa Diyos. Dapat ang kanilang credit, ang kanilang admiration, ang kanilang papuri ay lahat sa Diyos. Hindi sa gawa ng tao, hindi kahit sa sarili nila. So no one can say, I cannot say, I am now a Christian. Jesus is my Lord because yun ang gusto ko Yun ang gusto ko, yun ang talagang pinagtrabahuhan ko na deserve to be a Christian because I have decided to follow Jesus. Totoo yun, kinakanta pa natin. But the real reason why I have decided to follow Jesus is because God worked on my heart first. God softened my heart. And God opened my eyes first. That's the reason why I came to that point that I have decided to follow Jesus. Makikita niyo po, hindi nagmula sa akin. Tinulungan ako ng Diyos. At ganun po ang nangyari sa bawat isa sa inyo. Tinulungan kayo ng Diyos.
So wala pong naligtas na on his own. Lahat po yan ay gumalaw ang Diyos. Siya ang tumawag sa inyo sa maaaring kung saan-saan tayo nanggaling, kung ano ang ginagawa natin, pero tinawag tayo ng Diyos. Kung ganun po ang nasa isip natin, hindi natin babaliwalain ang ating pagkakristyano. I would not even think about lalayo ako, magbabackslide ako, tatalikuran ko pa ang pagkakristyano, knowing now I fully understand God, inakay ako ng Lord papunta kay Jesus at tinulungan niya lumambot ang puso ko at nabuksan ang mata ko para nung kung sino man yung tumulong sa akin maintindihan ng gospel, ay suddenly nakita ko ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kabutihan. Kaya yung po nangyayari sa buhay nyo ngayon, maaaring gayang first time nag-uumpisa na kayo umatin dito or sa ibang mga gawain, or you suddenly became interested sa Bible, suddenly uma-attend kayo ng mga Bible studies, ng mga discipleship, ang una pong nagbigay sa inyo ng interest, pagkakataon, opportunity ay ang Diyos. Hindi natin hinahanap yan. Suriin niyo po ang mga buhay niyo. Dati kung ano-ano ang ginagawa natin. Bakit suddenly na-meet natin si ganon? Na-meet natin si ganon. And suddenly, nakita na lang natin, nagba-Bible study tayo. Nakita na lang natin, hinihinto na natin ang mga hindi na natin dapat gawin, ang mga masasamang bisyo. Pero ang lahat pong yun, ang Diyos ang nagduktong ng mga circumstances, ng mga opportunities, ng mga bagay sa buhay natin. Kasi nga, siya ang nagdi-decide. So ang mga taong naging Kristiyano talaga, wala talagang hinto ang kanilang gratitude sa Panginoon. Walang hinto ang kanyang pagpupuri sa Panginoon, knowing, kaya pala ako ganito. Hindi ako karapat-dapat. Lahat kasi hindi karapat-dapat ay naging recipient ng God's grace. Okay? So makikita po natin, na-establish po, hindi po, kung sino man ang nagsabi, kung sino magdi-decide, it's God who decides who will receive mercy and who will receive compassion. Ngayon po, sa ating po mga Kristiyano, pagka nalaman mo na ito, Diyos pala, naging decision pala ng Diyos. Bakit ako na miyembro ng church na ito o miyembro ng ibang church o bakit ako Kristiyano ngayon? Again, ilagay po natin sa isip natin, decision niya ng Diyos. Hindi natin pwedeng kunin ng credit kasi si brother so and so tinulungan ako, binantayan ako, minentor ako, dinisciple ako. Yes. Pero ang totoo nun, ginamit siya ng Diyos. Ang Diyos pa rin na nag-decide. Ngayon, hindi rin natin pwedeng sabihin, nag-decision ko yan. I have decided to follow Jesus. Ang ganda ng kanta. But the truth behind that is you've decided to follow Jesus because God helped you to make the decision. Sana dinigdag yun sa lyrics. Kasi nga, itong sinasabi ng Romans, ang linaw-linaw. Ang Diyos ang nagdidesisyon. Ito pa maganda, nagdidesisyon ang Diyos sa mga tao kahit hindi nila hinahanap, kahit hindi nila gusto. Suddenly, nagkaroon na lang sila ng desire na makinig sa Ebanghelyo. Pero God ang nag-umpisa ng desisyon. So sana po maintindihan natin yon na ang mga bagay na ito ay hindi natin maiintindihan. All we need to do is to nurture hearts of gratitude sa Panginoon. Kung tayo ay naramdaman na natin, establish natin ngayon, we're recipients of God's grace. Pero ang mga taong questionin ang Diyos, ang mga taong kung may question talaga, unfair ka, Lord. Unfair ka. Bakit yung kapitbahay ko hindi mo tinawag? Bakit yung kapatid ko hindi mo tinawag? Bakit yung nanay ko hindi mo tinawag? Hindi po natin masagot yun. Bakit nga? Kasi nga, ito lang ang naka-establish. Decision ng Diyos yun eh. Anong explanation ko? Wala. Hindi ko ma-explain. Masasabi ko ba, alam ko ba ang kaisipan ng Diyos? Hindi kaya ng isip ko, ng utak ko. So, yun lang po ang inaano ko, hindi para maguluhan kayo, para ma-establish po ang katotohanan, kayo po ay nandito ngayon. Who you are now, it's because God decided that. Suddenly, you're singing, you're part of the worship team, or setting cameras, setting chairs.
Ano pa rin yung kahit anong pinakamaliit na ginagawa natin sa church, yung paglilingkod natin sa mga ministry works, it's God who decides. God who decides yan. Ito pa ang isang maganda po. Ang sabi sa 17, for the scripture says that God told Pharaoh. Ito sinabi ng Diyos kay Pharaoh. Although hindi nakausap ng Diyos diretso si Pharaoh, kasi itinatranslate ni Moses. Ang sabihin mo kay Pharaoh. So itong sinabi ni Moses kay Pharaoh na galing sa Diyos. Ang sabi niya, I have appointed you for the very purpose of displaying my power in you to spread my fame throughout the earth. So, nakita natin ang Diyos ang nag-appoint. Meron pa ba pong lilinaw dyan? Meron pa bang hindi natin maintindihan? Ang Diyos ang nag-appoint, nagtalaga kay Pero kung anong magiging posisyon niya, kung ano ang magiging siya. So, ang Diyos ay inilagay si Pero, nilagay siya sa posisyon na yon during that period of history para, ano po ang sabi? For the very purpose of displaying my power in you. So isang taong napakasama, nagalit sa Diyos, kinakalaban ng Diyos, matigas ang puso, ginamit ng Diyos para sa pamamagitan niya, makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Ayun ang sabi. Displaying my power in you. Sa pamamagitan mo, pero makikita ng sanlibutan ang kapangyarihan ko. At lalaganap ang aking, lahat ng tao ay makikilala, malalaman, madidinig ang aking kung sino talaga ako. Okay, ang matatanyag, ang makikilala ng lahat. Sino po ang ginamit? Isang makasalanan. Isang makasalanan po. Makasalanan, unbeliever. Hindi po siya naging believer. Hindi siya. Natapos po ang istorya na nabasa natin na hindi siya naging Christian na manghana lang siya pero hindi niya isinurrender ang buhay niya sa Diyos. So makikita niyo po to, kung makikita natin gaano kalaki ang Diyos na kaya niyang gumamit ng kahit sinong tao, kahit niya maglagay na kahit sinong tao sa any period in history para po sa kanyang kaluwalhatian, para maganap ang kanyang plano. So nakita natin nandoon si Pero ginamit niya at nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa mga ginawa niya, sa mga yung mga miracles na ginawa niya, miracles after miracles na sa pamamagitan ni Pero. Kasi kung wala si Pero, walang pipigil, walang hahabol, walang magdi-display ng galit sa Diyos kung wala siya. Kung suddenly yung mga tao ay lumabas na lang ng Ehipto, napunta na lang sa Promised Land, pero may nilagay ang Diyos doon eh. Yun nga yun. Nagkaroon pa ng opposition. Ano ang purpose nun? Para pagandahin ang istorya? Para magandahin ang ating babasahin? Hindi po. Ang purpose nun ay to display God's power in you. At lalong lumaganap. Kaya nga po, yung parting of the Red Sea, ang daming alam nun, kahit yung mga bata, kahit hindi mga Kristiyano, nalaman nila yon. Simply because of that, yung role na ginawa ni Pero. Ngayon, ang sabihin natin, si Pero ba ngayon ay hindi responsable sa kanyang ginawa? Ang sabi ngayon dito kasi, basahin muna natin dito. You see, God choose to show mercy to some and He chooses to harden the hearts of others. Ayan po. Sabi, kaya tumigas pala ang puso ni Pero, pinatigas ng Diyos. Ayan po. He chose to harden the hearts of others so they refuse to listen. Ano nangyari kay Pero? Di ba? Refuse to listen. Ngayon, so wala palang kasalanan si Pero. Ang Diyos ang nagpatigas ng puso niya. Kaya ayaw niyang pakawalan yung mga tao, ayaw makinig ni Pero. Pero ang totoo po, kung babasahin po talaga natin, ang sinasabing choose to harden, ang ibig sabihin po, talagang matigas na yung puso ni Pero. Ginamit na yun ng Diyos para ma-display ang kanyang kasamaan at ma-display ang kanyang kabutihan. So hindi niya talaga hindi po nangangahulugan niya na talaga
malambot ang puso ni Pero, gusto niya magdasal sa Diyos, gusto niyang sundin ang Panginoon, gusto niyang makilala ang Diyos, tapos biglang tumigas. Hindi po ganun na nangyari. Ang nangyari, talagang matigas na yung puso niya. Talagang makasalanan na siya. Talagang ayaw niya sa Diyos. Galit siya sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero ginamit ng Diyos ang kanyang puso. Ang ibig sabihin po, nung chooses to harden, yung matigas na puso ay dinisplay ng Panginoon, ginamit ng Panginoon para matupad ang kanyang plano. So, sasabihin natin ngayon, hindi ma-relieve sa responsibility si Pharaoh. So that's what I'm saying po sa inyo. Ang mga taong napunta sa impyerno ay nasa impyerno dahil sa kanilang kasalanan, sa kanilang pagtanggi sa Ebanghelyo, sa kanilang pag-reject kay Jesus Christ. No one will say, it's God's decision. Okay? So ang mga taong matigas na ang puso ay ginamit na yun ng Panginoon, pinabayaan ng Panginoon manatiling matigas ang kanilang puso. Kasi nag-umpisa na po talagang matigas na ang puso. So hindi natin pwede talagang sabihin na ang mga tao ay nagkasala dahil tinulak sila ng Diyos. Pinatigas ang puso nila. Hindi po. Ang totoo, matigas na ang puso ng tao, makasalanan na ang tao, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang kasalanan, sa kanilang pagtigas ng puso. Di ba kaya nga po ang sinasabi ng Scripture, yung mga ayaw magsisi, deliver him to Satan. Ibig sabihin, ihinto na ang grasya, ang pag-extend ng grasya ng Diyos. Bayaan mo na siya ay maluluna sa kasalanan. Dahil ang Diyos po ay gumagawa pa rin ng paraan para sa ating sa atin, kahit nung unbelievers pa tayo, merong mga grasya ang Diyos na hinaharangan tayo para tayo manatiling at maging sukdulang makasalanan, kahit makasalanan tayo. At ginagawa niya ang paraan, nililinis niya ang paraan, kahit na makasalanan natin noon, ay napunta tayo doon sa landas na yon. So ang tao po ay pag hindi tinulungan talaga ng Diyos, ay lahat ay mapupunta sa impyerno. Yun po ang katotohanan, yun ang sinasabi ng Biblia. For the wages of sin is death. Ngayon, point to us. Sabihin niyo po, i-recite niyo kung sino, i-nominate niyo kung sino ang tao na hindi nagkasala. Wala. So, ang ibig sabihin po, lahat ng tao sa mundo na pinanganak noon, papanganak ngayon, is deserving to go to hell. Yun po ang linawin natin. We all deserved to go to hell. But, at one point in time, iniligtas tayo. Iniligtas tayo ng Diyos. Kaya nga, ang tawag sa atin, isa sa description ng mga Kristiyano, saved. Di ba? We're saved. We're saved. Kasi nga, iniligtas tayo. Bakit may save ang isang taong hindi naman siya papunta sa destruction? Bakit natin i-claim yung title, I am saved. Saved kami. Ang mga tiga-church doon, ang mga naglilingkod doon ay saved. Kasi nga, mga dating papunta na sa sa destruction. Pero sila'y tinulungan ng Diyos para sila ay maligtas. Kaya nga, everyone needs to be saved. Because everyone is a sinner. So kung suddenly po, ito po, ang sabihin natin, kung ang Diyos ay pinadala, hindi siya nag-show ng mercy. Ang lahat ng tao, lahat ng pinanganak, lahat tayo ay napunta sa impyerno, nararapat pa rin po yun. Walang unfairness. Walang unfairness because everyone deserves to go to hell. Kasi nga kahit anong kasalanan pong gawin natin, kahit halimbawa po, ito po imposible, pero for the sake of argument, nagsinungaling lang ako ng isang beses lang ang sinungaling. Halimbawa, ganun lang ang kasalanan ko, pero marami pa. On the basis of one nagsinungaling ako ng once, hindi ko na inulit, that event, that action deserved me to go to hell. Ganun katindi po ang holiness ng Diyos. Ganun katindi ang Diyos na kahit ang liit-liit na kasalanan mo. Pero ang totoo, hindi lang naman ako sinungaling. Magnanakaw, kubetos, kung ano-ano pang ginagawa ko. Binigyan ko lang po kayo ng example. Kaya lahat po tayo talaga ay deserving. Kahit hindi nag-show ng mercy ang Diyos.
Meron ba makakasisi na kasalanan mo yung Lord? Kasalanan mo kasi kaya ang mga tao ay nasa impyerno. Okay? So, hindi merciful ang Diyos, pero ano siya? Just. Just ang Diyos. Kung ganun ang nangyari, just ang Diyos. Makatarungan ng Diyos. Kasi sinabi niya na ang magkakasala ay hahantong sa kamatayan. Ang kamatayan ay physical at eternal. Ngayon, merong mga ginagawa ang Diyos para lahat ng katangian niya ay ma-display. Kaya nga, kung hindi siya naging merciful, just lang siya, then that sinasabi ng Bible na He is merciful ay hindi tama. Kaya nga, gumagawa ang Diyos para ma-declare talaga ang nature niya. Kaya, nag-decide siya na magkakaroon siya ng mercy on some. Kasi kung hindi naman, kung lahat naman ay recipient ng mercy, ito po, kung walang tao ngayon sa impyerno, walang pinarusahan ng Diyos, hindi siya just. He is a merciful God. So nakikita niyo po, kung lahat ay naging one na lang, one side, wala dito sa kabila, so hindi merciful ang Diyos. So makikita niyo po, kaya nga po merong some at merong hindi. Dahil para walang makakapagsabing, Lord, hindi ka merciful. Kasi papatunayan niya, kasi yung mga papunta sa impyerno na deserving, ito pang malinaw po, ang mercy ng Panginoon ay mapupunta sa taong not deserving, hindi deserving. Kasi pagka mercy ay napunta sa taong deserving, hindi na mercy tawag doon. Parang ano na yun, gantimpala na. Kaya ka napunta sa langit dahil sa kabutihan mo. So ang mercy po, hindi yan karapat-dapat, hindi dapat, hindi bagay, hindi appropriate doon sa tao. Pero pinili ng Diyos na magkaroon siya ng mercy. So makikita niyo po, kaya nga po merong some, merong hindi, at lahat ng klase ng grupo ng tao ay nandoon para mapakita ng Diyos ang kanyang mercy. Okay? So sana po nagkaroon ng konting linaw. Kaya pala ganun, lahat hindi mapupunta sa langit. Kasi walang paparusahan. Ang lahat ng tao nagkasala. Ibig sabihin, nagkasala ang lahat ng tao, pero sinave ng Panginoon, inalis ang kasalanan. So Lord, hindi ka just. So sana po nagkaroon ng konting kaliwanagan bakit nangyayari, bakit ganun kumikilos ang Diyos. And that is simply for His glory. Lahat ng ginawa niya, lahat ng sinabi niya, lahat ng nangyayari sa mundong ito, lahat ng inalaw niya is for His purposes, sa plano niya, sa kaluwalhatiin niya. Ngayon, yung tinatanong po natin, bakit si Pero, bakit pa siya in-appoint? Bakit pa siya inilagay doon? Bakit hindi na lang pinatay si Pero nung tinatanggihan niyang pakawalan yung mga Hudyo para mabilis na lang? Kung ganun po ang nangyari, siguro marami tayong hindi nakita. Hindi natin nakita gaano kapangyarihan ng Diyos doon sa 10 plagues. Siguro hindi na natin nakita ang parting of the sea. Kasi bakit pa kailangan ng parting of the sea? Wala namang humahabol. Kasi naglalakad na lang silang very freely, pinakawalan sila ni Pero. So makikita niyo po yun, nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos doon sa, mag-ano tayo sa parting of the sea. Kailangan hatiin ng Diyos ang dagat kasi wala nang tatakbuhan yung mga Hudyo, wala na silang, hinahabol sila ng mga soldier ni Pero. Pero pinabayaan ng Diyos na mabuhay muna siya, maganap yung event na yon para to display my power. Ngayon, ito po ang point ko sa inyo. Wala pong nasa gobyerno ngayon, walang nasa posisyon ngayon, whether kahit sa church, walang pastor, walang evangelist, walang anyone who has authority na hindi tinalaga ng Diyos. Lahat ng nasa posisyon. Maging si Pero nga, ay makikita natin, ginamit siya ng Diyos. Ito po, sabi, He changes times and seasons. He removes kings. Sets up king. Siya ang naglatalaga, siya nag-aalis. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Okay.
Isang verse po yan na nagsasabing walang inilek, walang na talaga, walang umupo, walang nagkaroon ng posisyon, walang nagkaroon ng authority, kundi galing sa Diyos. Ang sabi, He removes kings, sets up king. Ito pa po, ang sabi, that the living may know that the Most High rules the kingdom of men. Ilang kingdom of men na nag-exist. Mga evil kingdom, mga tyrannical kingdom, mga mamamatay taong kingdom. Ito po ang sinasabi, siya nag-set up nun. He rules the kingdom of men, gives it to whom He will, and sets it over to the lowliest of men. Kahit po yung pinakamababa tao ay pwede niyang ilagay sa posisyon. Pwede niyang gawing hari, pwede niyang gawing presidente. So makikita natin, ang event sa mundong ito ay talagang hawak ng Diyos. Maski ang mga nangyayari. Kaya sinasabi natin, bakit po yung sa Pilipinas? Bakit nandoon si ganon, naging presidente, naging vice president? Bakit po ganon ang mga nasa Senado? Mga nag-aano lang po sila, kumukuha ng pera pala, pinapahirapan nila ang mga tao. I-set up po natin yun. Tanggapin natin na nangyari, maraming masasama sa gobyerno natin sa Pilipinas. Bakit po yun ay nag-rule ng ganong ilang taon? Ang dami niyang pinakulong, pinapatay. Again po, let's establish, it's God who sets that. It's God who ordained that. Merong purpose. Maaring hindi lumabas. Bakit si ganon ay naging presidente, ganon ay naging hari, ganon ay naging ruler. Ito po naka-establish. Siya ang nagtalaga. Siya ang nag-upo sa kanila. Paano po yun? Ako po bumoto dun eh. Binoto ko siya. Nag-campaign po ako sa kanya. Tinulungan ko po yung mga tao para siya ay iboto. Hindi, tinulungan mo yun. Pero Diyos ang nagtalaga para ikaw ay magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ka ng inkling in your heart to campaign for that person, to vote for that person. Ito po ang tandaan natin. Diyos pa rin ang nagtalaga. Whether that's, kung sino yung nakaupo, evil ruler, good ruler. Kaya nga, ang dapat na nating ginagawa ngayon ay pagdasal natin. Kasi wag nating murahin, wag natin sumpain. Dahil nakaupo yan, kahit napakasama niyan, dahil ang Diyos ang nag-upo dyan. Ngayon, ang dasal natin, Lord, matupad ang purpose mo dyan sa taong yan. At Lord, ikaw po ang magtalaga ng nararapat dyan. O sino ang nasa puso mo, napapalit dyan at magro-rule sa amin. Kasi nga, siya ang nagtatanggal, siya ang naglalagay. Okay? Ito pa po. Ito pa, parang malinaw na malinaw kayo na lahat ng authority sa gobyerno, sa school, sa kumpanya, ang mga manager doon, ang mga supervisor, mga teacher, ang sabi dito, let every person be subject to the governing authorities. Ito sa gobyerno. Ang sabi, itong malinaw, for there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. Kaya po sinasabi sa atin, isundin mo ang gobyerno kahit ayaw mo sa kanya. As long as yung pinapagawa niya sa iyo ay hindi against the Bible o hindi kasalanan. Kaya sinabing, magbayad ka ng buwis. Ngayon, ang babayaran mong buwis ay 20%. Magbayad ka ng buwis. Ang buwis ay 30%. Desisyon ng gobyerno. Sundin natin. Huwag natin dayain. Dahil ang taas-taas naman ng binabayaran kong buwis eh. Hindi ito dapat. Gagawa ako ng mga illegal and ethical deduction. Pero ang sabi, sundin mo. Hanggang hindi, meron man sinasabi na ang kailangan ng tax ay 10% lang, 5% lang. Wala. So yung sinet ng gobyerno yun, halimbawa lang yun, about tax, yung percentage na yun, ay authority nila yun. Binigyan sila ng Diyos ng authority na yun, na gano'n ang gawin nila. O sinabi nila, halimbawa, ang gobyerno sinabi, o ngayon, magbuhat ngayon, may curfew na. Wala nang lalabas from 11 o'clock. Kung gano'n ang di huwag ka lumabas. Sundin mo yun. Kasi kung wala naman sinasalungat na utos ng Biblia, kung nag-set siya ng curfew, yun po ang sinasabi ko ng example. Kasi nga sinasabi dito na ang lahat ng nagko-control, lahat na nag-uupo, diyan ay sila. Kaya laruin nyo na po sa isip nyo, sino kaya ang bakit kaya nandoon nakaupo yun? Ganun pala, ang Diyos ang naglagay.
Hindi kagad nire-reveal ng Diyos. Bakit? Ngayon, ang isang example, maraming tao na nagtaka, anong purpose ni Hitler? Bakit siya pinabayaan ni Diyos na mag-rule? Pinatay niya yung milyon-milyon na tao. Ngayon, naintindihan natin, di ba? Naintindihan natin. Kasama ngayon siya sa history ng Jews. Kung bakit na-disiplina ang mga Jews dahil sa kanila. Pero noon, hindi natin alam. Kino-question natin, bakit pinabayaan ng Diyos? Bakit pa pinanganak yung si Hitler na yan? Yung pala, merong purpose. Maaring yun. That could be other purposes. O bakit ngayon si Mayor ay ganon, kurakot naman yun eh. Bakit nandun nakaupo yun? O bakit si barangay chairman namin ay nandoon? Ito po, isipin natin, sundin natin sila, igalang natin sila hanggang tama ang pinapagawa nila. Hanggang nararapat. Hindi sinasalungat ang Biblia. Doon lang po natin sila kakalabanin. Doon natin sila alisan ng respeto. Ngayon sasabihin natin, paano po? Hindi naman siya Christian. Yes, ang sabi dito, wala namang sinabing let every person who are Christians, who are believers of God, be respected. Ang sabi, let every person be subject to governing authorities. Whether yung siya ay Kristiyano o hindi, igalang natin. Kaya ito bang dinagdag ko lang po para malaman nyo na kaya gano'n ang nangyayari kay Pharaoh. Nandoon siya, mayroong purpose ang Diyos. Maaring nung pagkakataon hindi natin alam. So nakikita niyo po ang kapangyarihan ng Diyos na wala siyang hindi kayang gamitin, hindi kayang salungatin, hindi kayang punuin ang kanyang kapangyarihan. Kasi po, ang bawat event sa mundong ito, kahit single event, ang sabi nga po, walang nahuhulog na ibon na hindi alam ng God the Father. Yung nga ibon na yun. So lahat ng namatay, lahat ng pinanganak, natapakan natin langaw, natapakan nating langgam, namatay, lahat yun ay kaloob ng Diyos. Kung nangyari yun. Kasi kaya niyang kontrolin. So walang event na nangyari ngayon na nagulat ang Diyos. Hindi ko alam yun na ganun pala. Alam na ng Diyos yun lahat-lahat. Pero gumagalaw pa rin siya, ginagamit pa rin niya ang lahat na yun. Kasi nga, yung tinatawag nating providential control. Kahit masama, ay gagamitin ng Diyos para matupad ang kanyang plano. Para siya ay makakuha ng kalwalhati. Ganun po kalaki ang Diyos natin. Hindi siya nagugulat, wala siyang hindi kayang i-manage or kontrolin. Ito po ang malinaw, inaalaw niya. Inaalaw niya for purpose. O kung ano man nangyayari sa Australia, doon sa Pilipinas, sa ibang bansa, bakit yung mga patayan, yung mga killings, ay nangyayari, inaalaw ng Diyos. Huwag nating sabihin, siya nagtalaga doon sa haring yun para patayin ang mga tao. Inalaw niya, itinalaga niya, inalaw niya yung mga nangyayari ngayon. Sabi nga niya, nabasa natin kanina, so that my power would be displayed. Okay? So, ito po ang sinabi niya para ma-display ang power niya. Tinalaga niya si Pharaoh. Siya ang nagtalaga. Siya nag-upo. Okay? Ngayon, ito po ang sabi sa 18. So you see, God chooses to show mercy to some. Ngayon, alam na natin bakit hindi lahat recipient ng mercy and chooses to harden the heart. Hindi niya pinatigas, kundi hinayaan na niya sa katigasan ng puso ng mga tao. Para sila po ay mahantong na at matikman ang kaparusahan ng Diyos. Again, so people can see God is merciful and God is just. Ito po ang sabi. Well then, you might say, why does God blame people for not responding? Bakit kung ganun po, kung ang Diyos pala nagtatalaga sa puso na para siya lumambot o hindi, para siya ay magka-receive ng mercy or not, sabi ni Paul, ngayon sabi niya, meron daw nagtatanong, bakit pa sinisisi ng Diyos ang mga tao kung hindi sila na-save o hindi sila tumanggap? Okay? Haven't they simply done what He makes them do? Ito po mga katwiran ng mga taong hindi nakakaintindi. Tinatanong si Paul. So walang palang kasalanan ng tao. Kasi nanatili sila sa katigasan ng puso kasi hindi sila tinulungan ng Diyos na lumambot ang puso nila. So, sinagot ba ito ni Paul? Hindi rin niya na-explain. Makita mo, hindi niya in-explain. Sabi niya, why God blame people?
akala ko sasagutin niya yung verse 20. Hindi niya sinagot. Ibig sabihin, maski si Paul hindi niya alam. Ang sagot niya ito, no, don't say that. Huwag mo sabihin yan. Sabi, who are you, a mere human being, to argue with God? Should the things that was created say to the one who created it, why have you made me like this? Sinagot ba ni Paul yung why? Ang malaking sagot, why does God blame people? Why? Ang sagot po ni Paul, maski siya hindi niya na-explain. Bakit gano'n ang Diyos? Ano po ang tinuturo sa atin? Kapatid, baguhin mo ang posture mo. Baguhin mo ang iyong trato sa Diyos. Baguhin mo ang paningin sa Diyos. Yun lang ang kinorek niya. Huwag mong sisisihin ng Diyos. Wala siyang explanation sinabi. Sabi niya, don't say that. Sino ka? Tao ka lamang. Ikaw ay kinreate lang. Why have you made me like this? Hindi rin niya sinagot. Kaya sabi ni, maging si Paul nga, na sumulat ng Romans, hindi niya na-explain yung mga sagot ng tao. Tayo pa kaya? O kahit sino pang pastor, kahit sino pang preachers. Ang point po sa umaga ngayon, para malinaw po sa inyo, huwag sisihin ng Diyos. Never. Ayun ang sinasabi niya, ayun ang pinalinaw niya. Don't say that. Don't say God is responsible. Don't say God is unfair. Don't say na kasalanan ng Diyos. Ang pinilinaw ni Paul, kailangan ilagay mo sa isip mo, Diyos siya eh. Ikaw tao ka lang. Sino ka? Na para questionin ang Diyos. So, sinasabi sa atin, kung hindi natin maintindihan, huwag nating ibalik ang sisi sa Diyos. Diyos, ikaw pala may kasalanan. Bakit yung tatay, nanay ko ay hindi naging Kristiyano, kaya yung kapatid ko ay hindi naging Kristiyano, kasalanan mo? Hindi. Ang sabi, sino ka para sisihin ng Diyos? Created ka lamang. Sabi pa nga dun sa verse 21, when a potter makes jars out of clay, doesn't he have the right to use the same lump of clay to make one jar? Ito pong sinasabing malinaw ginagamit ng Diyos. One jar daw po is for decoration and another for garbage. Ibig sabihin, merong ginagamit ang Diyos for His glory, merong hindi ginagamit ang Diyos para simply ma-display lamang ang kanyang kapangyarihan. So kaya nga po, sinasabi dito, maski nga yung pattern, hindi naman lahat ng kanyang kinreate ay para i-display o para noble purposes, royal use. Meron nga ginamit lang para sa basura, basurahan, timba, o ano pang lalagyan. So makikita niyo po, ito sinasabi sa atin, ang Diyos ang nagde-decide, kamukha po ng pattern, siya nagde-decide kung saan gagamitin, kung saan ilalagay. Kaya tayo po, kung nasaan man tayo ngayon, magpasalamat tayo. Kahit ganito po, alam mo, maliit ang church, ito po ang nilagay sa atin. O meron siyang itinalaga na maging mega church, mga malalaking church. Magpasalamat sila, ganun sila. So kung ganito tayo, magpasalamat tayo kasi nga, Diyos ang nagde-decide po. Hindi natin ma-explain. Bakit, Lord, binless mo yung church na yun? Ang daming workers. Lord, hindi ko po kinwestiyon talaga. Nangyari nung last Sunday doon sa Sydney, 3 lang kami. Hindi ko kinwestiyon, Lord, ba't 3 lang kami? Yun tinalaga niya. Siguro nung nangyari. Kasi nga, naiintindihan natin na meron siya mga desisyon, ginawa, itinalaga, hindi natin maintindihan. Bakit? Bakit, Lord, yung mga churches, ang daming musikero, ang daming worship leaders. Kami wala nung Sunday. Hindi dapat ma-question yun kasi, salamat Lord, napatuloy namin wala kaming worship, nakapag-preaching. Kasi po, nalalaman natin dito, ang sinasabi ni Paul, baguhin mo, kapatid, yung posture mo. Never na pumasok sa isip mo na sisihin mo ang Diyos sa anumang pangyayari o hindi nangyari. Marami tayong nagtataka, bakit po ganon? Lord, nagpe-pray, sumusunod sa'yo, naglilingkod. Lord, bakit hindi masagot yung dasal nila? Bakit, Lord? Ang dami dyan. 3, 5 anak, 6 anak. Bakit yun, Lord? Hindi nagkakapagkalooban ng anak o hindi gumaling sa sakit na yon. O bakit hindi siya nagkaroon doon sa
bagay na yun. O Lord, bakit yung mga visa na yun ay na-deny? Bakit yung Lord na-approve yung visa? Bakit siya ay nandito na ngayon, permanent resident? Again po, pwede natin ipagdasal, Lord, bless them. Lord, favor and blessing sa kanila. Lord, favor and blessing sa ganitong sitwasyon, sa hindi pa nangyayari. Pero to blame God, Lord, unfair ka. Siya lang ang binigyan mo ng approval ng visa, siya lang ang binigyan mo ng anak, siya lang ang binigyan mo ng malaking church. Binigyan mo sila ng maraming workers, kami wala. Again po, sinasabi sa atin, wag. Sabi ni Pablo, wag mong sisisihin ng Diyos sa nangyari o hindi nangyari, sa kakulangan, sa wala, dahil, balik tayo. Sabi niya, don't say that, who you are. Ang ano nga niya, parang ang laking supalpal, sino ka? Sa Tagalog, di ba? Sino ka? Para tanungin mo ang Diyos. Sino ka? Para sisihin mo ang Diyos. So, sa atin pong mga malinaw na ngayon, kasi ang nagsumisisi sa Diyos po, ganito po ang nangyari, kung talagang ikaw ay kilala mo na ikaw ay niligtas ng Diyos, simply yun lang enough na pasalamatan siya. It will not go into your mind, hindi talaga papasok sa isip mo, Lord, bakit yung tatay ko hindi? Bakit yung kapatid ko hindi? It will not enter your mind kasi nga, kung ikaw ay talagang recipients of God's grace, punong-puno ka ng pasasalamat. Yung mga hindi ginawa ng Diyos, hindi na dapat iiral sa sarili mo yon. Pasalamatan mo ang binigay ng Diyos. Huwag mong sisihin ang hindi niya ginawa at hindi niya ibinigay. So sa atin nandito, puro pasasalamat, puro pagpupuri sa Diyos sa ginawa niya, kahit kakaunti. Sabi ng Diyos, di ba, yung binigay niya sa iyo, ang hinahanap naman niya, di ba, good stewardship. Hindi naman niya sinasabing mag-produce ka ng yung binigay na 1 talent, hindi naman kailangan maging 10 talents. Ang sinabi, kung yan ay in-applyan mo ng good stewardship, yun ang hinahanap ng Diyos. So kahit maging konting-konti lang ang bunga, that's already enough. So wala po tayong karapatan. Nilalang lang tayo. All we need to do is to pray. Yun po, makiusap, lumuhod, hingin. Huwag tayong magsasawa kahit hindi pa niya binibigay. Pero to us, God, Lord, bakit siya? Bakit siya? Bakit ako? Yun ang kinorek ni Paul. Hindi niya sinagot ang why, kinorek niya ang attitude. So marami po tayong question ngayon na hindi natin masasagot. But what I'm trying to highlight po na nandito at saka mga nanonood, change your attitude. Never entertain blaming God. Okay po? 22, in the same way, even though God has the right to show His anger and His power, ang sabi, may karapatan ng Diyos na lahat ay parusahan na niya. Pero sabi niya, He is very patient with those whom His anger falls, who are destined for destruction. Kung naghahanap ka ng talagang makatarungan Diyos, nagpaparusang Diyos, sabi niya, isipin mo, maraming makasalanan dito na wini-withhold niya, dinidelay niya ang anger niya. Sabi niya, hindi niya kagad sila pinaparusahan. Sabi niya, He is very patient with those on whom His anger falls, who are destined for destruction. So, sa kabila nito, makikita natin ang isa pang nature ng Diyos. Kasi sinasabi, meron tayong question, di ba? Lord, bakit ang sama-sama na niya? Bakit hindi pa siya mamatay? Bakit hindi pa siya makulong? Bakit hindi pa siya ma-impeach? Mga ganon. Sabi natin, minsan dinidelay ng Panginoon ang kanyang paghuhusga doon. Pero darating pa rin, mananagot sila sa Diyos. Kahit hindi sila umarap sa batas ngayon. Okay? So again po, ano po ang lumalabas dito? Bakit hindi kagad dinidisplay ng God ng Diyos ang kanyang anger, kanyang judgment? Ano isang katangian niya? Para masabi natin, God is patient. Ano isang word doon? It's persevering. It's a persevering God, or He's merciful. Di ba? Kaya ano natin to, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng tao na magsisi. Kaya hindi kagad niya hindi natin nakikita ang kanyang paghuhusga.
Kaya sabihin natin, sana mamatay na yan, Lord. Bakit pinababayaan mo pa pinanganak yan? Pinarusahan lang kami. Bakit pinabayaan mo pa yang maging mayor? Ang tindi ng ginagawa sa amin. Ito po, tinalaga ng Diyos, meron siyang purpose. Hindi pa siya pinaparusahan dahil ang Panginoon ay patient. But for us po, ang sabi, He does this to make riches of His glory shine even brighter. Ang sabi po, to whom He shows mercy. Kaya nga po, suddenly, yung criminal, yung mamamatay tao na naging Kristiyano, yun nga, magpupunyagi ka, sasabihin mo ngayon, ang yaman ng kalwalhatian at ng grasya at ng mercy ng Diyos. Kasi nga, kahit yung mga nagkakasala na ay nababago pa rin. At tayo ngayon dito, italaga po natin, these things na nangyari ngayon ay prepared in advance for His glory. So ano man na nangyari ngayon, tinalaga ng Diyos yan. Kung bakit tayo nandito ngayon, kung bakit mayroong church ngayon, kung bakit nasa Bible study tayo ngayon. Okay? And we are among those whom He selected. Ayan po. Both the Jews and from the Gentile. Kaya hindi po natin talaga mapapagkaila kahit anong pagkukubli pa natin, pag-iwas natin, pumipili po talaga ang Diyos. Kaya nga ba mayroong election and predestination kasi nga He selected, namimili po siya, pumipilit. Tatanungin natin, bakit ka namimili, Lord? Bakit hindi na lang lahat? Sana po nasagot natin kanina yon, pinapabayaan, pinapahintulot ng Diyos ang lahat, ang mga bagay na mangyari o hindi mangyari. But sa atin po, alalahanin natin, tayo po ay recipient, both from the Jews and from the Gentiles. Kahit po, tayo po ng mga Gentiles ay ginagamit ngayon ng Diyos. Okay? So, meron po kayong question naglaro sa isipan nyo na wala po kong sagot. Kasi po, wala rin sagot ang Scripture. Ang pinaliwanag po, ulitin ko po, posture, baguhin. Ang paningin natin sa Diyos na kasalanan niya ang lahat, wag. Sisihin ng Diyos, wag. Tanungin ng Diyos, why? Wag. Ang sinasabi po ng Scripture ngayon, magtiwala. Trust God with all your hearts. Ang sinasabi, and lean not unto your own understanding. Kaya nga sabi, yung own understanding mo, kadalasan mali. Guided, influenced by the world na baluktot. So yung fairness, tatanungin natin, is God fair? Yes. According to the Scripture. Pag tinanong mo ang mundo, is God fair? Sagot nila, hindi. Kasi iba ang idea nila sa fairness. Iba ang idea nila, hindi nila kasi naiintindihan pa paano kumilos ang Diyos. Pero sa atin po, ay ang Diyos ay never unfair. Siya ay patas, whether may ligtas siya o hindi. Siya ay patas, siya ay merciful, siya ay patient, siya ay just. So kaya po ang tao walang maisisisi, walang makukuhang pintas sa Diyos. No one, you cannot establish, confirm, produce any evidence that God is at fault on any event, at any time. Ganon tayo dapat kasubmit sa Panginoon. Okay, so let's pray. Thank you, Lord, for enabling us, Lord, giving us the opportunity to study these scriptures from chapter 9 from the book of Romans. Lord, it's truly, Lord, who we are to blame you. Lord, allow us to shine in our hearts that we are just created beings. There's a wonderful, an intelligent, beautiful creator, and that's who you are. Help us, Lord, to submit to the things that you have already established, that you've allowed, and our position should remain to be humble before you, na talaga pong nire-recognize namin na maraming bagay po sa mundong ito hindi namin naiintindihan. At hindi namin maiintindihan. At wala pong makakapagpaintindi sa amin.
ituro mo sa amin, Lord, na magtiwala sa iyo kahit sa mga bagay na hindi namin naiintindihan. Kahit sa mga prayers na hindi pa nasasagot. Kahit sa mga bagay na hindi pa nagaganap na alam namin na tama. Alam namin na it's within your will. Pero ngayon, Lord, matuto kami maghintay, magtiwala, sumamba, magdasal sa isang Diyos na alam ang lahat. Na ikaw, Lord, your ways are not our ways, your thoughts are higher than our thoughts. Kaya po, Lord, kung nagkaroon po kami ng pagkakataong salungatin ang iyong mga sinabi, kami po ay sinisi ka, we blame you, Lord, we accuse you of wrongdoings, Lord, we repent of those times na nangyari yon. Help us, Lord, not to have that attitude against a holy, living, sovereign, omnipotent God. And that's who you are. Sa amin pong nandito ngayon at sa mga nanonood, Lord, establish them the position, who God is and who men are. Kami po ay mga taong naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa iyo, at nananatiling nagtitiwala sa kabila ng mga bagay ng mga mahihirap at hindi naiintindihan. So we thank you. We bless you, Lord, for the book of Romans that you've given us the opportunity to read and listen from all those teachings presented by the book of Romans. Lord, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen.